You don't need to look at lugi eh. Kailangan mong tapusin. Ang hilig mo mag-umpisa ng bagay, ayaw mong tapusin. In order for you to become successful, anong pinasukan mo, kailangan mong tapusin. Lumipat ka man sa ibang gusto mo, you still have to finish. Dahil pag hindi mo tinapos yan, lahat ng lilipatan mo, wala kang tatapusin. A sale is not a sale until it is collected. Mawala na pera mo, mawala na negosyo mo, wag lang masira ang pangalan. Di bali nang maloko ka sa negosyo, wag na wag lang ikaw ang manloko because money can be earned, pero the trust, we call that sindyong. You cannot buy that. Hi there mga kaipunaryos! Ikaw ba ay mahilig sa sasakyan? Gusto mo bang gawing pagkakakitaan to? Or if not naman, pwede mo maging ika nga hobby. Kung gusto mo malaman kung paano yumaman sa paggawa ng sasakyan, nako, you got to watch this video. Sa episode natin na ito, nako, makakausap po natin ang Car Interior Customization CEO of Atoy Custom. Walang iba kundi si Atoy Lim Liabe. Palakpakan naman. Wala ba tayo mga kamay dyan? Hi, Atoy. Hi, morning brother. Yes, Yeah. grabe Atoy, talagang patok na patok ang business mo ngayon. And brother, sa mga may hilig lang sa kotse, kasi if you say comfort inside the van, tsaka lang nagpapapak yung pangalan natin. Oo. Pero bago natin pag-usapan kung paano ka umabot sa ganitong punto na iyong buhay, siyempre magbalik tanaw muna tayo. Ilan kayo magkakapatid? We are 6. Wow! Yeah, I'm second. We have 4 boys and 2 girls. And during that time, nung lumalaki kayo, komportable ba ang buhay niyo? No, definitely no. If people look at Atoy Customs, they think na parang Anak mayaman? Yeah. Oo. I started from nothing. My dad passed away during my college days. So, I'm a bedan. While graduating, ang baon ko lang dati is only 40 pesos. And then, athlete ako ng beda. I'm a swimmer. So, I have to budget my 40 pesos in a day. Imagine mo if you do practice 5 a.m., you have to swim hanggang mga 7:30. Gutom ka? Gutom ka. So I go to Beda, sa canteen, I just buy 1 barbecue. Dati ang barbecue, 14 peso and 5 peso ang isang rice. Wow! So 19 peso na, hindi man lang makabili ng soft drinks. So yung free soup doon sa canteen, Oo. yun ang ginagawa kong Parang ulam. para dumami or mabusog ako. So after that, I have to manage my another 20 peso for the whole day. So ganun kahirap yung life ko nung high school ako. Syempre, if you say Chinese Filipino, hindi man lahat ng Chinese Filipino talagang lahat may pera. Syempre, may mga taong na blessed na may parents na well-off. Meron namang hindi. So if you go to Binondo, sari-sari yung mga taong makikita mo dyan. So I think I'm one of them. I studied Chagashek in my high school days. When I was in my high school days, nung buhay pa dad ko, medyo okay pa kami. Pero nung nawala yung dad ko, talagang nung lalo nagkasakit siya, Ay! talagang na-feel namin na parang iba. So, even my tuition fee, I have to work hard. I work for JF. So, imagine mo, nag-aaral na ako, nagtatrabaho pa ako, para may pambayad ako sa tuition ko. Buti na lang, athlete ako, I get 75% discount on my tuition fee. So, in other word, ano ka na, medyo self-supporting ka na nun, na Yes, nagbabayad oo. ka na. So, I'm earning my money. College pa lang, nagbebenta na ako ng nagbebenta ako ng t-shirt, nagbebenta ako ng Tapos, I'm a varsity in our high school days. Dati uso ang Nike Air eh. Wala akong pambili ng Nike Air. So, alam mo, pag iniisip ko yung trabaho ko, connection to nung high school pa ako, I go to Recto, I buy a rubber shoes, and then, wala akong pambili ng Nike. The-drawingan Gumagawa mo? ko ng swoosh, tapos pinapatahay ko kay Mr. Quickie. Para nang pag nagpa-practice kami sa varsity, I still have a Nike. Anong model yan? Alam mo, nahiya ako sa model. Atoy mo. Pero it's all started there. Yung utak ko na parang I cannot afford, I have to do something. So, yun yung yun yung pinag-umpisahan ko talaga. Grabe. yun eh, yung parang right from the start nung bata ka pa, maparaan ka na. Oo, maparaan na ako. Hindi ko makalimutan. Even yung parlor niya, yung avant-garde. Ay! Hindi ko makalimutan. Naging yun. customer ka namin, di ba? Gusto ko, pero I have no money. Alam mo yung ganon, baga parang I see people who goes to your parlor and say ko, sana someday ma-afford ko rin yan. People could not understand that before, pero yung mga kabatch ko na alam na, yung mga naging successful rin na mga kabatch ko, they know me. They know me, I started really from nothing. So, baga hindi ko kinahihiya yun dahil parang talagang nangyari sa buhay ko talaga. Di ba? Grabe. Ay, just a perspective lang, no? Yeah. During that time, when he was studying sa school, sa may Chiang Kai-shek, Yeah. doon kami nakatira. May shop kami, yung avant-garde, pero meron kaming Betamax shop during that time. Hindi lang yun, artista pa si Brother Chingy nun. Pero nagre-rent ka ng tape sa amin din doon. Oo, actually nakikihiram lang ako. So parang we go to houses to watch. Baga,
hindi pa ako kilala ni Brother Chinky noon. Ako kilala ko na siya because nung bata kami, celebrity si Brother Chinky. Ang talaga naging barkada ko, si Lawrence yung brother mo. Okay. He's my kumpare also. Okay. So, yun, during that time kasi, I think it was 87 already. 87, 88 eh. Yeah. That time, Oo, yeah. Nag-artista na ako during that time. Yeah. Well, anyway, we go way back. So, transition tayo ngayon. So, ano yung masasabi mo talagang, di ba, as Filipino-Chinese, nakatulong ba yung in terms of yung background ng Filipino-Chinese, the way you look at money and handle your money? Of course, yes. We grew up in a family na parang most of our dad, we always say, in Chinese, they say, utao bobe. Parang lahat, ang hilig mo mag-umpisa ng bagay, ayaw mong tapusin. In order for you to become successful, anong pinasukan mo, kailangan mong tapusin. Lumipat ka man sa ibang gusto mo, you still have to finish. Dahil pag hindi mo tinapos yan, lahat ng lilipatan mo, wala kang tatapusin. And then, lumaki tayo na parang hindi tayo binibigyan lagi ng budget. They want us to learn how to value the money. At saka lagi tayo pinipintasan. Sabi ko, bakit ganun parents ko? Lagi pinipintasan. Ba't yung mga classmates ko supportan ng parents nila? When I was young, meron akong hatred na ganyan. So sabi ko, nung tumanda ako, now I understand. Okay na pala na pagalitan ka ng pagalitan ng bata. So I want to say sa mga viewers na bata, okay na napagalitan ka kasi walang parents na hindi ka mahal eh. They want to train you. Tinitiis ka rin nila na hindi bigyan para mabuhay ka at tumayo ka sa sarili mo. Alam mo, ito lang, parang may perspective lang tayo. Yung sinabi niya, tao, bobe. Yeah. Tao means head eh. Head, yeah. Be is what? Buntot. Tail. Yeah. So, kailangan kung umpisa mo, tapusin mo. It's a Chinese saying that, yun nga, parang sinasabi din sa akin yan eh. And then, number 2, yung sinabi mo talaga na, yun nga, parang pinapagalitan tayo nung bata tayo. Pero, you know what? Ito yung na-realize ko eh. Minsan, di rin natin masisi ang parents natin. Alam mo bakit? Yeah. Kasi wala rin nagturo sa kanila at saka yung upbringing nila iba rin eh. Yes. Hindi katulad natin ngayon, di ba? Alam na natin kasi ngayon eh, yung parang, yung tama at mali kasi meron tayong information, may internet na tayo, we can pero sila, during time, wala silang reference. Wala. Yeah. At one of my most unforgettable lesson, sa Tondo rin, na hindi ko makalimutan, grabe itong, yung life lesson mo, di ba, utao bobe? Yeah. Sa akin naman, mangcho mi kya. Yeah. Ang ibig sabihin ng mangcho mi kya in Chinese is what? Huwag kang hihiram ng kahit anong gamit sa iba. It's like saying na live by your own means lang. By your means lang. Huwag kang sasobra or pag hindi mo afford, huwag kang sasabay. Exactly. And that's exactly yung experience ko nung minsan kasi walang-wala rin kami during that time. Nung bata-bata pa ako, grade 6 ako noon eh. Yeah. Wala akong pera, wala akong bike. Nanghiram ako ng bike sa kapitbahay. Pag-uwi ko, sabi ng mama ko, ano yan? Sabi ko, bike. Huli ako sa poka, alam mo ang bike yan. Kanino yan? Sabi ko, gano'n. Soli mo yan. Di ko pala sasakyan eh. Pag yan, nasira yan, meron kang sirang bike. Pag yan, nanakaw yan, meron kang invisible bike. Babayaran mo yan. So, ako, syempre, sama na loob ko. Wala na nga tayo, deprived na nga ako, tapos hindi mo ba na ako pahiramin. Come to realize, they never really encourage us to borrow things, stuff, shoes, damit. Alam mo bakit? Pag bata, nasanay ka na manghiram ng gamit. Alam mo, dala mo yan hanggat pagtanda. O kaya nga, anong hihiramin mo na next? Pera. Exactly. Di, nagigets mo? Yeah. And brother, ito, siguro, if I wanna say na to all the audience also, before my dad passed away, he only teaches us 2 things in life. In order for you to become successful in life, 2 bagay lang. Sabi niya, anak, hindi ko na kayo maabutang tumanda. Ang mabibigay na lang sa inyo ay wisdom. So, ang sabi niya, first, ang magkakapatid, hindi pwedeng mag-away-away. Hanggat sa dulo magmahalan kayo. Na sinabi ng dad ko, pag nag-asawa kayo, let not your wives makialam sa lahat ng away na magkakapatid. Wow. Bago kayo mag-asawa, kakausapin niyo yung mga asawa niyo na pag nag-away kami magkapatid, sa umpisa kasi wala mang away yan eh. Tama. So sa umpisa pa lang, you have to tell your better half na parang pag nag-away kayo magkakapatid, hindi kayo pwedeng makialam. Kasi pag nakialam kayo ang magkapatid, pag nag-away, mabilis mag-cope up. Pero pag may nakasama ng in-laws, wala na. Forever magkaaway na. Tama. So you have to love your siblings, that's number 1. Number 2, di bali nang maloko ka sa negosyo, wag na wag lang ikaw ang manloko because money can be earned, pero the trust, we call that sindyong. You cannot buy that. So that 2 things lang nga, if you have that 2 things in your life, buhay ka na. Pero sabi ko, kung buhay pa yung dad ko, dad, may nakalimutan ka. Ano? Trust God.
in everything. Kasi hindi siya my dad is not a religious guy. He knows there's a God, pero hindi like sa panahon ngayon, sabi ko ako, my life, I dedicated my life talaga to Christ talaga. Na dati sabi ko, nahihiya akong sabihin sa tao, pero I'm really proud to say na parang my life is evolving through Christ. Because of Him also, nai-stop ako sa mga things na mga gusto kong gawin na hindi dapat. Nai-stop ko because of my faith and relationship with Him. So, yun sasabihin ko sa dad ko, Dad, yun yung kulang. Pero the two things in a very practical way, buhay ka na doon. Tama. So, yun nga, yung sinabi mo dalawa na talagang very revealing, no? Totoong-totoo yan, ha? Kung kayo ay may asawa na, I think that is a very important lesson, lalo sa mga single people. Yes. So, kasi yun yung usapan namin din ng misis ko when we got married. Pag meron kayong family issue, hindi ako makikialam. Tama. Yeah. Pag kami may family issue, ayaw rin kitang dalhin. Yeah. Kasi syempre, unfair eh. Yeah. Kasi minsan, half of the story lang maririnig. Yes. Syempre, masasaktan yung misis o mister. Yes. Syempre, kakampihan yung asawa. Pero hindi naman niya alam yung other side. Love mo sa sibling mo. Exactly. Yun nga alam mo, pagka dito na nagkakaroon ng uncomfortability, lalo na a discomfort, lalo na pag family reunion na, di ba? That's number one. That's really a great advice. Yung tama yung sabi ni Papa mo talaga. Yung talagang... Kasi sabi niya, I'm not going to live long na eh. So, he grew pa sa magkakapatid. That was the time na may sakit na siya. Yeah, that's 1995. Okay. So, 1995 lahat nangyari ito. Tapos, until today, if I talk to my children, I told them, magmamahalan kayo. Whatever happened, I just want to pass on. So, whatever tinuro ng dad ko, talagang tinuro ko sa inyo na hanggang dulo, magmamahalan kayo. You may have your husbands or family, pero the love of siblings, you cannot change. Galing. So, yun. Kaya ngayon, kami magkakapatid, sobra kaming close. Pag may nag-away yung isa, kakausapin yung isa, pinagbabate. Hindi yung forever. Kaya minsan pag nakarinig ako ng magkapatid, nag-away na grabe, parang inisip ko, ba't hindi sila nag-uusap? I realize, hindi pala lahat ng family have the same foundation. Tama. So, yung foundation na yun is very important na sa mga viewers natin hindi pa nag-aasawa. I think that advice na sinabi ng dad ko, I want to share to all the people who I can reach kasi it will help and benefit the whole family. Yeah. In terms of Chinese culture, ano naman yung parang naging most unforgettable? Okay. There will come in your life na nung bata ka, matetempt ka sa malaking pera. But if you have that foundation na naturo nga sa'yo ng dad mo, kasi pagbata pag sabihin sa'yo, 2 milyon, maloloko mo si ganyan. Alam mo, I don't like to be hypocrite. Naglaro rin sa utak ko yan eh. Teka, makakalamang ako. Bahala na siya. May way out ka naman eh. Pero habang hawak mo yung pera, satisfied ka ba? Or, makuha mo man yung 3 milyon na yan. Pag tumating ang dekada, yung taong for you to have bigger opportunity, siya pala yung lalapitan mo. Is it worth it? So parang, nung bata ako, ang daming times na may temptation. Hindi rin ako naging perfect. May mga sablay din ako. Pero ang sumablay man ako, pero never pumasok sa utak ko manloko ng tao because of that foundation na sinabi na hindi. Na looking back right now, I'm so happy because everywhere I go, nakakautang ako. So in terms of business na lang, one very good business, talunan ko na lahat fast forward na lang most of my product right now is tied up with Eurotex Foam. If you say Eurotex Foam, sino ba si Eurotex Foam? For them to trust you and then to collaborate with you, ang dami ko nagagawang product ngayon para sa auto because of them. So it's all because of Sindyong. Sindyong is the trust. Yeah. So everywhere I go, I have a project before in one of the car manufacturer. I have to evolve couple of million na pera. Sabi ko, saan ko kukunin tong pera na to? Okay. The only company who trusted me is Eurotex. Wow. So my loyalty is with, Auntie Nati. He really helped me. Si Big Boy din. Without Big Boy, hindi ako tutulungan ni Auntie Nati. My friend, Big Boy, endorsed me to her mom na parang, ito, pautangin mo to. Kailangan lang niya mag-evolve. Yung terms, kailangan mo lang pahabaan. And then, time comes nung, nakuha ko na yung collection ko in 60 days. Hindi ko na kailangan ng 120 days. They still let me do my thing. So, things like that, without your foundation, and syempre, bago ka naman pinahiram, definitely, they ask people, okay ba kausap yan? Malabo ba kausap yan? Imagine mo, if I do some crazy things nung bata ako, lahat yan wala, burado yan. So, yun yung gusto kong sabihin na parang, if you do what you say, at the end of the day, somewhere in your life, meron at meron magtitiwala sa'yo. Dahil everywhere you go, if you have a good name, lahat kaya kang pautangin. You know what? As you're saying this, it reminds me talaga of yung mentor, syempre, mentor ko, I'm sure you know him also, si Francis Kong. Yeah, siya.
kasi I'm a good friend, yeah. Sabi niya, Chinky, Yeah. mawala na pera mo, mawala na negosyo mo, wag lang masira ang pangalan. You know, brother, di ba? You see different types of people in the business industry. One thing they will say, do not ruin your name. And that's really, really something. Kaya yung mga tao nakikinig at nanonood ngayon, huwag kayong masilaw sa biglang kita, biglang yaman. Imagine ito taon ang binilang mo para mabuild ang pangalan mo. Taon ang binilang mo para mabuild ang relationship at tiwala sa isa. Pero segundo lang ang kailangan mo para masira. Pero, syempre, hindi naman maiwasan. Ikaw, ako, nagkakamali rin ako. Yes. Meron ka bang isang malaking pagkakamali sa buhay na talagang you really regret? Meron. Siguro ang pinaka-regret na nagawa ko, maybe naging proud ako one time in my life. Yumabang ka? Yeah, hindi mo sobrang yabang, pero may yabang. Pareho rin yun, no? Kasi Hindi, alam parang mame-measure mo yung yabang. Hindi, Eh. kasi parang bigla ma-realize mo one day, teka, dati minamata ako ng hayop na to Oo. Nung wala akong pera. Oo. Alam mo yung things na sasadyain mo talaga na, Papamukha mo sa kanya. I don't know. I don't know. Siguro parang part of life. If I say na wala akong ginawang ganyan, I'm a hypocrite. Pero sabi ko, well, nagawa ko yan, pero in a simple way. Kasi may mga taong nang liit sa'yo dati na tingin sa'yo, ayaw kita maging kaibigan dahil. Pero the reason is because of wala ka. Or taong meron kang, hindi ko masabi, basta parang kasi makaabot sa kanila. pero no may mentioning of names. Yeah, pero may things lang, I think, yun lang yung yabang na greed na, or something na nagawa ko. Pero yung foundation na manloko ng tao, hindi ko talaga ginawa. Kasi sobrang nakatatak sa utak ko. Even right now, if you go to my products, lagi sabi ng tao, pag sabi ng tao, Atoy, may kalabang kayo. I don't mind lahat ng kalabang kasi I know, pwede akong balikan anytime, whoever will be my client. Pag may sablay akong ginawa, hindi man ako makakatakbo because they know Atoy So, they will just go to my shop and look for me So, no room ako for yung mga things na parang people may say na, mas mahal si Atoy sa iba. How can you say mahal if you don't have the same product or the same quality? Pero, I don't mind competitor saying that kasi hindi yun ang point ko. Ang point ko, once naging client kita, I will serve you. I will serve you until you will be satisfied doon sa ginagawa ko. Whatever, kunyari, meron kang di happy, iba-back job mo sa akin, I will not say no. I have to be reasonable doon sa situation na nangyayari. Alam niyo mga nanonood ngayon, we as Filipino-Chinese, I don't know if you know this term, no? Hao Kang Kiam Diao. Okay, how ka? Yeah. Anong ibig sabihin ng Hao Kang Kiam Diao? Nagnana ako ng parang something like tinitipid mo. Oo. Hindi mo binibigay yung tamang quality for the consumer. Ang ibig sabihin nun, yun nga, yung parang you're cutting on quality para so you can profit more. So, guys, alam mo, sa pagnenegosyo, yun yung kailangan nating At hindi ko rin makalimutan, sinabi ni Francis sa akin to Okay lang na malugi ka. Huwag mo lang again, masira sa tao. At bakit? Kasi pag nasira ka, kukwento Magkukwento ang mga tao. Hindi na babalik. Brother, in our community, as a Filipino-Chinese, kung utang ka somebody na hindi kilala, kunyari, I don't know you, Chinkitan wants to, babayad ka lang ng check Ano mo gagawin ko? Papasok lang ako sa CR o papasok lang sa loob may kilala mo itong Chinkitan? Okay ba to? If the people will say yes, paglabas ko, parang wala lang nangyari. Brother, akin na, tanggapin yung check mo. Pero pag sabihin, teka, malabo yan. I'll do any excuses. This is our company policy So every time I have a client, if we have a common friend, I can accept your check. Pero pag mo first time naman, don't get offended. Pero syempre, it's our first time, wala tayong common friends. I have to receive cash talaga. Tama. Ayan guys kaya nga tatandaan nyo, mag-ingat-ingat din kayo kung nagnenegosyo kayo Mag-ingat-ingat din, alam mo sa totoo lang, ito nang realize ko sa business and I'm sure ikaw alam mo rin to. Yeah. A sale is not a sale until it is collected. Yes. Ikaw nalugi ka na ba? My life, I always stay low Hindi ako sumasabay sa if I see na people for example, people will say, ba't di ka bumili ng whatever na magandang kotse? Alam mo, I don't know I still have this mentality na kahit kaya mong bilhin, hindi ikaw yan So parang takot akong sumabay dahil ayoko bumalik sa dati kong buhay. Sinasabi ko in a snap,
pwedeng mawala sa akin eh. So, naiintindihan ko, lahat ng meron ako ngayon, I have to stay low, at saka parang sabi ko, it's all by grace. Wala akong masabing karapatan ko or dapat kong ipagyabang. Kasi some people will ask me, where did you get your talent? Ang sagot ko, hindi ko nga alam. Minsan naliligo lang ako, bigla mag-snap agad sa utak ko yung isang produkto. Hindi ko talaga pinaplano. So, wala akong planning. I'm a management student of ABEDA. Pero my trabaho right now is creative. Artist ka ba? Engineer ka ba? Interior designer ka ba? Or any related to design? None of I'm the not above. None of the above eh. I'm just a passionate guy who love cars and to create things or invent ideas. Mas alam ko yun lang ako, pero I never thought also that the Filipino people would support my products And or my creation. invention or Oh. my creation. So parang sabi ko, again, I always say it's all by God's grace talaga. Okay guys, bago tayo magluwalim pa, baka malos na kayo eh. Malos in the sense, ito yung creation, ano yung passion, ano yung car. Okay, just to give you a perspective, si Atoy is the, well, ay tanggapin yan, he's the pioneer, number 1, number 2, most respected, and number 3, pinaka-top in terms of customization ng car mo. Mamaya papakita natin yung mga video yung mga yung normal car, napapaganda niya. As a matter of fact, ito lang, bumili ako ng entry level na Starex na manual. Eh, syempre, ano lang yan entry level lang yan eh. Pero grabe, nung ibinalik sa akin yung sasakyan, mukha siyang mamahalin na. Oo. Ako yung pinakaunang sasakyan. I remember that. Yeah. Grabe talaga. So, people were amazed. Sabi niya, ano sasakyan to? Ang ganda-ganda. So, pero bago tayo pumunta ngayon dito sa present, paano ka naman napasok dito sa ganitong larangan? Well, babalik ako. Nung pagka-graduate ko, I get my practicum in Unilab. Mga classmates ko, ato'y mahilig ka sa kotse, diba? Dito na tayo sa Unilab. After 5 years, ay na yung kotse. So, tempting yun Pero sabi ko, hindi eh. Sabi ko, gawin ko muna yung gusto ko. Since graduate na ako, kaka-graduate ko lang. Sabi ko, subukan ko muna kaya gusto ko. Pag sumablay ako, tsaka na lang ako Mag-employment. Oo. So, I started my own business, painting shop, and my family laugh at me na, pinaaral ka sa Beda? Bubukas ka lang ng talyer? Hindi talyer lang gusto ko. So, noong 95, I created yung mga Pearl series na kulay ng kotse ay paint car na iba-iba. I want to be creative. So, lahat ng iba-ibang kulay nauso lang naman talaga yung mga iba-ibang kulay na yan, 90 plus eh. Tama. One of naalala ko, kasi mindset ko noong time na yun, pero it's a dad of JP Tuason, Arthur Tuason. Yeah. They have this Yun ang pioneer. brand, Seekens. Oo. So, noong time na yun, nobody naman ako eh. Hindi man ako, when I asked na parang, if they can sponsor me, whatever, nobody pansin me except for one brand, Sino? Ansal. Ah. So, si Ansal ang nag-support sa akin all the way till today. I supported Ansal kasi the dad supported me. And then, yun, painting nga, I released the All Pearl series na kilala ko. And then, Para siya mga kabibe, no? Diba? Yung seashells. yellow, blue, green, the color na parang, ba't may ganyang kulay na? Dati hindi man uso yung may mga kulay ang sasakyan eh. So, after the painting, I evolved to body kit. Naging kumpare ko si Starbright, si Andy Cheng. He's one of the pioneer man doing the body kit. Siya talagang nauna. And then, ang difference lang namin, he wants more the OEM look. Ako, I want to create new design. So, finally, fast forward ulit, napansin ako ng tao doing my own design. When I do my own design, nag-evolve na hanggat sa nagkaroon na ng artista van, nagkaroon na ng food truck, nagkaroon na kung ano-ano pa until the present. Pero, it all started talaga na I have a paint shop na pinagtatawanan ako na parang ano kinikita mo? Magkakasakit ka pa dyan. Pero hindi naiintindihan ng tao yung gusto ko, hindi ordinary shop. I want to do something na iba. So yung iba na yun, looking back right now, nagawa ko. Kaya like ko sinasabi sa interview, pag may mga bata, do what you want. Kasi you're still young, you're 20 plus, you can do whatever mistake. Pero once you step on, ideally, once you step before 30 years old, you should know what you want na Alam mo na. for a living. Pero not all people naman ganyan eh. Some people, nakiklik at 40 eh. Iba-iba ang life ng tao. Pero I wanna say, sa regular business term, magkamali ka na ng 20 plus, explore whatever sablay na gusto mong gawin. Malay mo yung, kasi meron kang imagination na hindi man naiisip ng iba eh. Na pag nagawa mo, pag nag-click ka, you will be somebody. Uy guys, ito lang. Take it from here. Kung may gusto ka sa buhay, may pangarap ka sa buhay, may idea ka sa buhay, paglaban mo. Take it from Atoy. Tama siya eh. Bata ka eh. You can take the risk. Kung magkamali ka, pwede ka umulit. Yeah. Diba? Pero ang key, kung bakit ka nagkaroon ng Atoy Custom right now, it's because of the word, I believe, if you agree, innovation. Yeah. Diba? Yeah. From pearly cars to body kit. Yeah. From the body kit right now to, ayun nga. Custom, yeah. Diba? Anything custom. Kaya nga, if you're running a business
business right now, guys, you cannot keep on doing the same thing over and over again and expect a different result. May business cycle yan eh. May sawa factor yan eh. At yung mga tao, di ba, pag pumupunta sa'yo, di ba, parati tinatanong yung mga repeat customer mo, anong bago? Hindi naman pupunta, uy, Atoy, ano yung luma? Tsaka if you have good relationship with your client, alam mo, pabalik-balik eh. Most of my client is pabalik-balik lang naman eh. Kasi mahirap yung client mo na one time lang, after that, hindi na bumalik sa'yo. That means may problema ka. Tama. So like ko iniisip, like ko sabi sa mga sales, after lumabas yung mga kotse, you have to call the client. Kumusta inyo? Meron bang problema? Meron ba kayong gustong baguhin? Meron ba kayong gustong ayusin? Kasi sabi ko, yan yung trabaho natin for them eh. Yan yung kailangan nating ibigay sa kanila because nandiyan tayo sa business na to make them satisfied doon sa ginawa, especially mga artista. Like, as we speak right now, gusto ko sana pakita, hindi ko inabutan. Sino? Yung kotse ni Miss Diamond Star, ni Miss Maricel Soriano. Oh. Natapos namin kahapon. Wow. Like siya, meron siya iniinsi sa akin, Atoy, gusto ko to, Atoy. Sabi ko, madam, sabi ko, hindi ko masuggest eh. Hindi, basta gusto ko to. So sometimes, kahit kontra ako, pero gusto niya, nagagawa mo. Pero it turns out to be very nice. So yung next vlog namin is going to be Miss Diamond Star. Marami sila eh, si Miss Charo Santos, sila Donnie, isa regular client na pabalik-balik. Pangilinan? Yeah, sila Michelle. Well, marami sa alam mo, once a client goes back to you, it means one thing. Meron kang tamang ginagawa. At saka hindi lang yung guys, ito lang importante yun, no? Before I ask the magic question, importante yung tinatawag nating after-sale services sa negosyo. Yeah. Importante yun na the sale just started the moment they bought. Yung after-sale service ang pinakamahalaga. Kasi dito na pumapasok yung tinatawag nating customer satisfaction. Yes. And then after that, dito na papasok yung word of mouth. Yes, word of mouth, yeah. Imagine mo si Maricel kung happy siya. Nakita ng mga friend, uy, paano ginagawa yan? Meron bang instances na bumabalik yung mga client mo? Tapos sinasabi, kasi meron bang ganon? Well, marami na eh. Very good example lang. Kim Chu, siya yung lagi pagsasabi tao. Ang dami ko naging na artista, pero I don't know, si Kim ang lagi naaalala ng Bakit? tao. I don't know, siguro pag nag-vlog si Kimi, talagang naalala ng tao siya eh. Number 2, si Alodia, Goseng Fiao. So, sila yung mga tao na pagka pupunta, gusto ko yung pareho sa kotse nila. Maraming ganyan. Pero alam mo, ang napapansin ko, ang formula ng artista ba, it's always merong toilet, may sofa bed, may vanity mirror, may komportabling upuan, at saka may privacy. Tama. That's artista van. Sa regular negosyante, they don't need that. Regular negosyante, they need a comfortable seats and a toilet. Yeah, comfort. Okay, so sa lahat ng mga nagawa mo, ay hindi mo makakalimutan na sasakyan. Alam mo, siguro I would say, my first client na talagang nag-convince sa akin gumawa ng customized van is Tony Gonzaga. Way back 2009, I think. Sabi gawin mo. Sabi ko, ayoko gawin yan. Sabi ko, wala namang magpapagawa. Walang next client. Nasa body kit ako. Bigla papagawa ko ng customized van. So, after Tony Gonzaga, comes Sam Milby, Dieter Ocampo, Angel Locsin. Pero yung fifth client ko ang nag-turn around ng buong business ko. My fifth client is Chris Aquino. So, some people may love Chris Aquino, some people don't. But me, I love Chris Aquino. Kasi talagang, ang kay Chris kasi kung gusto ka niya, gusto ka niya. Kung ayaw ka niya, pag gusto ka niya, gusto ka niya. Pero, she's a very maayos kausap. At saka, when she email you, walang shortcut. Buo siya mag-email. As in, sasabihin. Makikita mo sa Instagram post niya. So, ibig sabihin, inisip ko, itong sobrang busy tao, nakaka-email sa'yo ng ganyan. Ikaw, panay shortcut ka. May hiya ka sa sarili mo eh. Pero going back, after ko naging client si Chris Aquino, everything is history. Kasi yung mga taong gusto ko makilala sa industry, like Lorna Tolentino, Alice Dixon, sila yung mga old school na, kailan ko kaya makikilala yung mga tao na yan. Clients mo na. Naging client ko sila because of Chris, until now, Miss Charo Santos. Alam mo, nakikilala mo sila because of your business. Not only artista eh. Alam mo, like government official, opposition and position. Parang yung client mo, ang napansin ko sa mga local government official, kahit magkalaban sila sa TV, pagkausap mo sila, it's exactly like how we talk. Yung sa mong mayabang sa TV, pagkausap mo, ang bait pala. Sabi ko, sir, sa TV parang mayabang nyo eh. May dating kayo eh. Siyempre, kailangan kong i-project yan. Pero, sometimes yung mga away nila, nating personal eh. Tama. Professional siya. So, parang sabi ko, okay. So, parang nakakatuwa because you meet a lot of different walks of life because of your business. And then, if they say, you ask them, sir, paano niyo po nalaman ang Atoy Customs? Ang sagot nila, sino ba di nakakilala sa'yo? So, alam mo
parang, ha? Sir, baliktad atay na. Sino di nakakilala sa inyo? So, ngayon, like si Manong Chavit. Manong Chavit is a passionate guy. He built his own armored van. Yan, nakita ko yun. Pero pagdating sa interior, lahat ng armored van niya, pagkatapos nasa akin, which is one nandyan, mamaya. So parang, pag magpagawa si Manong Chavit, Atoy, gawin mo yung pinakamagandang kaya mo, gawin mo yung basta lahat ng the best mo. Ayaw niya pag-usapan ng Price. Hindi presyo ang pinag-usapan. Basta satisfied siya pag nagbayad si Manong Chavit, no question asked. So parang, ang sarap na feeling, people na gusto mo makilala sa buong Pilipinas, nakikilala mo because of your passion. Hindi, you know what? Ito lang guys, let me share with you a secret habang pinapakinggan Yeah. kita. Gusto mo bang malaman ba't pumupunta sa yung tao? Because of my business? Dahil ikaw ang pinaka number one, magaling. Hindi, admit it or not. Yeah. Hindi ako pupunta sa'yo pag hindi ka magaling. Mapapahiya ako. Yeah. Diba? Yeah. At pinaka-credible. Kasi yun eh. Parang hindi lang pwede kasing magaling, Yeah. walang credibility. Diba? Yes. Hindi mo tatapusin ang trabaho. Sira Yes. ang trabaho mo. Yes. Magaling ka nga, pero ang tagal. Yeah. Ako, bibitinin ka niyan. Diba? Alam, brother, si Semo, totoo yan eh. May mga project kang lugi ka, pero you don't need to look at lugi eh. Kailangan mong tapusin. Lagi mo iniisip your name. You cannot please everybody, pero wala kaming project na hindi tatapusin because of sabing na lugi kami. Basta once we said yes, hindi namin babawiin. Kaya, brother, take it doon sa sinabi mo. I think, yeah. Yeah. And then Yeah. pangalawa, hindi mo pwedeng sabihin credible ka, tapat ka, honest ka, Yeah. pero hindi ka magaling. Hindi, parang mismo. Yeah. hindi, ano naman ako Oo. honest naman ako Parang pagkain. Yeah. Oo, di ba? Talagang binigay ko yung best eh. Yeah. Pero it doesn't meet the standard eh. Yeah. So, kailangan yan two things guys. If you want to become successful at what you're doing, instead of you pursuing customer in your business, in your profession, in your career, number one, be the best at what you're doing. That's number one. Number two, be credible. Be honest. Alam mo kasi, you know what? Just like what Ato is experiencing right now, if you are the best cardiologist here in the Philippines, Yeah. somebody suffered a heart attack, Yeah. who will they call? You. A good doctor. Oo. Yeah. If they call you, you can name your price. Yeah, you can name your price. Yeah. And likewise, with you Yeah, right yeah. now. Yeah. Sabi ng client mo, Yeah. wala tayong pag-usapan sa presyo. Kasi alam nila ikaw ang pinakamagaling. Thank you. Di ba? Naiiyak ako sa sinasabi mo. Pero anyway, No, this is not only for your Yeah. but for people who's watching right now. Yeah. Kasi ang gusto ng iba, yung biglaang yaman, shortcut. There's diba? no biglaan. Walang biglaan. You can earn biglaan, pero pag biglaan mo rin pinagkakitaan yung pera mo, biglaan din mawawala. Kasi parang ang napansin ko lahat na bigla naging milyonaryo, ang unang bibili na agad lahat ng luho eh. Pero after nang bili lahat, tinatirang konting pera, wala na. How will you sustain lahat ng binili mo? Whereas pagka dahan-dahan mo pinaghirapan yung pera mo, you'll not do yung mga impulse na para lang to tell people that you are. Hindi eh. So, yun. Now, ito naman, having all the things that you have right now, from nothing Yeah. to something, comfortable ng buhay. Ngayon, syempre, I don't think na malaki na yung business mo eh. So, bakit si Atoy hanggang ngayon, simple pa rin, naka-t-shirt, Yeah. tapos, tingnan mo yung relo. It's a athletic watch. Oo, ako rin. A Garmin, yeah. Wala akong magagawa kasi I just count steps. Yeah. Diba, bakit napaka-simple, low profile pa rin? I think going back to my nature na I started from nothing, laging sa utak ko na parang hindi everyday or isang iglap pwedeng mawala sa'yo lahat yan. Ayokong bumalik doon. At saka siguro I would say na my business is my passion eh. Gusto kong kumita ng pera, pero hindi ko unang gustong pagkakitaan yung pera eh. Nagpa-follow na lang yung kinikita mo because of what you do. So, I'm really happy and feel blessed doon sa scenario na yun. Kasi some businessman, computation mo na nakikitain bago niya gagawin eh. Sa akin, mix eh. Parang naka-invento ako ng, for example, ngayon, I'm doing a project with Eurotex Foam. It's a collab project. Lahat ng headrest, yung inupuan mo mismong headrest na yan, napakasarap niyan. So, we built a headrest na lahat ng kotse kasi pag humiga ka sa headrest, hindi ka makatulog or malalaglag yung ulo mo left and right. Gaganon. We built a headrest na nakayakap na ganyan, tapos nagtitilt pa, which is yan. Imagine mo, that product can be forever. So, ang goal ko lagi, I need to create something for madlang people. Kasi bakit? Ayoko naman maging Atoy Customs, pang mayaman lang yan. If people always message na Atoy Customs, pang mayaman lang yan, hindi Ay, hindi. Yun. Mga magkano So, yan? Yung mga headdress na yan. Well, first kasi hindi pa bawi mold namin. Oo. Ginawa ko lang sa Super Grande. It's about 5,500 Oo. pesos per piece. Oo. Pero once na pag nabawi na namin yung mold namin, I want to cater na sa
mga Masses. Oo. sa mga Mirage Market, Vios, or mga Oo. mas murang brand na kotse. Pero as of now, I just focus muna sa mga Alphard, Super Grandia, LC because I have to Recover the cost. recover the cost. Pero ang nakakatuwa doon, again, babalik ako, hindi mo iniisip yung kikitain mo kaagad eh. Ang iniisip mo, nasolusyonan mo ang problema ng mga nagmamaneho ng kotse na hindi makatulog na kunyari lang, hindi mo naman kailangan bumili ng marami. Kailangan mo lang bumili ng isa. Tama. So kunyari, susundin mo yung asawa mo, tatanggalin mo yung original headrest, papalitan mo para lang siya makatulog on the way home. Ngayon yung headrest na ipaglilipat yung ibang kotse, di bibit-bitin mo, it's a universal type na Wow. inimbento natin. So going back to the question, I want to be simple because it's not, gusto ko rin maging simple. Meron lang akong mindset na parang I'm not insecure at all to wear a commercial shirt, which is an 100 plus peso shirt, and jeans and rubber shoes. I'm more on the athletic side. So hindi ako nababother what people will look at me. Kasi even though I wear shirt, shorts, or rubber shoes, people from different walks of life in the Philippines still goes to me. They still talk to me. Even though I'm wearing a murang watch, they don't care naman and I don't care din naman eh. Ano mo yun? Alam mo, di ko makalimutan nato at saka yung mga nakikinig at nanonood ngayon. Sinabi ng mama ko to. Yeah. Hindi na bali magmukha kang simple at saka hindi ka mukhang mayaman pero may pera ka naman sa bulsa. Kaysa magmukha kang mayaman, sabi sa akin, hindi ko makalimutan yun. Pero wala ka ng pera. Alam mo, I think what impact me on sa mo is to be credible eh. Kasi whatever you wear, as long as you are credible, kasi for example, napakayaman mo naman itsura, pero simpleng usapan, binabalik mo. So parang, Totoo. or ito matatawa ka, siguro I would say, ang nakakaalam sa ngayon ang nakakaalam lang naman ng sino mayaman at hindi sa ngayon yung mga tao sa bangko eh. Totoo. Yung mga teller will tell me, sir, nakita mo yung yung taong ang good. Ang ganda naman ng kotse nung, sir, ang ganda nga ng niya. Sir, tingnan mo yung loan niya, yung loan. Pero hindi man pinakita sa akin. It's a lang. Conversation. Oo, tingnan mo yung loan niya. Pero pag nakita mo siya magkatabi kayo, mukhang kawawa. Oo, totoo. Pero alam mo, ako, I live by my business eh. Baga parang people, if I go to mall, di ba ibang tao nakikilala because they are artista. Baga nakikilala Social media. siya sa, oo eh. Pero ako, hindi ko kailangan pumormang-porma para people to identify you eh. If you go to the mall or restaurant, people will go at you, sir, pwede ba Pa-picture. Oo. Teka, hindi ako nakabihis They don't care also eh. Parang, they always say na, sir, I watch your video. Baga parang, you inspire a lot of people. Parang, simple things like that will make you satisfied and happy na eh. So parang sabi ko, kasi dati nung pag nagnegosyo ka, sabi niyo, you have to wear Rolex para maniwala sa yung tao. Credible kasi minsan, ka. Oo. Credible. Sabi ko, at some point, yes. Pero for example lang, if you're famous, like for example lang, Strokes, okay, Vicky Bello, o whoever na sikat, hindi mo nila kailangan sumuot ng sikat para magtiwala sa kanila yung tao. Talagang kilala na sila because of their credibility. So, same thing. So, parang kaya ka sumusan ng Rolex, nagbubuo ka pa lang ng credibility. Pero, some of mayayaman naman, it's a passion. Tama. So, walang mali doon, that investment and everything. Tama. Pero, some people will intentionally buy an expensive watch. Magkakautang-utang na siya, bibili na ng mahal na relo at makipag-meeting lang at susuot lang ng short pero naka-Rolex. Ginagaya nila yung mga talagang mayayaman to get the credibility. Kaya siguro na lang importante siguro, bago ka bumili, bago ka tanongin mo na lang intention mo, anong reason? Yeah. In some point, siguro pag nag-start ka ng business, brother, meron talagang may tao rin kasi tumitingin ang suot mo eh. So, alam mo, yung mga taong ganyan, sila rin naman magkaka-connection eh. Ang totoong tao kasi na kung yung makipagnegosyo ka, it's not about what you wear eh. Again, the credibility you're saying. If you're credible in, wala eh. Again, Auntie Nati, Eurotex Foam. If you see Auntie Nati, she's a very simple woman. As in, very simple na sabi mo, bilyonarya yan. Pag nakita mo siya, pero once you say, she's Eurotex, tapos tapos na boxing. Okay, guys, kung may natutunan kayo sa part natin na ito, please type it in the comment section kung ano na yung mga revelation nyo. Pero right now, we're coming to a point. Ganda naman ng buhay ni Atoy. Sobrang namang happy, sobrang namang blessed siya. Pero lahat ng tao nakaka-experience ng challenges. Ano isang pinakamalaking challenge na na-experience mo, Atoy? Marami. Hindi lang siguro nakikita sa camera. Pero it's more on, I would say, nung bata ako talagang struggle ako. Talagang before I come to this point, talagang yung pinagdaanan ko, talagang trials. Pero at this point of my life, I wanna give all
all the glory to Christ kasi parang, again, I don't like to say it's me. I don't like to say magaling ako. I would like to say na binigay niya sa akin at ginamit niya ako to touch everybody. I have this simple mindset na na parang hindi ko naman kailangan lahat ng yaman Hindi ko kailangan yun Mas importante sa akin yung connection ko kay Christ. Kasi dati, pag sinabi ko yun sa sarili ko, ang unang reaction ko, ang ipokrito mo ata, hipokrito ka. Ha? Harapan kita ng Pera. 50 million US dollar o Diyos? May nagtanong sa akin yan Wow. Alam mo, ang totoong sagot ko, kasi I would say na meron akong naipon na konti. Kaya masasagot ko ngayon na hindi ko talaga pipiliin si 50 million. Tempting si 50 million US dollar kumpara sa Bible Pero sabi ko, if you get that, whatever that amount it is, ano ba ang gagawin mo? Magpapakasasa ka? After mo magawa ang lahat, babalik ka sa book of Ecclesiastes. Everything is meaningless. Everything is chasing after the wind. Lahat magkakaroon ka na limpak-limpak na kaibigan. Happiness mo ba yun? Na maging bida ka? Pero ano ba ang dulo? Tama. I always look at the dulo Ang dulo ng isang tao, whether you like it or not, it's not about the material things. Lahat ng material things or talent mo, lahat iiwan mo You're just wishing, and Lord, sana magamit ng tama ng family ko. Pero ikaw mismo, ano ba ang talagang meron ka? Ano ba talaga ang ginto ng puso mo? If you see Christ face to face, tanungin lang sa'yo Brother, ano ba ginawa mo sa mundo ko? Nakakwento mo ba ako sa, wag na lang paniwala nakakwento mo na ba ako sa nanay mo, kapatid mo? Whoever in your or set of friends lang, o kinahiya mo kung ikwento dahil ang gusto mo pera. Pag nasa langit ka na or kausap na siya, tsaka mo lang ma-realize na mahihiya ka sa lahat ng ginawa mo. So parang naisip ko, why not nandito ako sa mundo na to? Oo. Bakit ko pipiliin ang material wealth? Yes, I like the material wealth for my family. Pero kung isipin mo, ibigay man sa'yo o hindi, ano ba ang nagnanaig sa isang tao? Para sa relationship mo, kung may presence of mind ka, lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin ay hindi magiging tsamba. Lahat may plano si Lord sa kada buhay ng bawat tao. Para tayo, like ko yung example, para tayong may isang factory si God ng gatas. Pare-pare naman tayong gatas which is tao. Iba-iba lang ang expiry date natin. Sabay tinapon tayo sa market. So, if I die earlier than you, does it mean kawawa ba ako? Hindi Will I feel lonely or malulungkot or matatakot? Yes. Because tao lang ako. I always have this perspective na ina na ice cream. Lahat ng fear ng isang tao ay ice cream. Pero once you have Christ inside you, ang tibay ng core mo. So parang I wanna share that to people, lalo na sa mga kabataan. If you say Christ na kinahihiya nyo, hindi Siya talaga ang pinaka-importante sa life ko. Because sabi ko, at the end of my life, hindi ka makasama anak ko Hindi ka makasama asawa ko or nanay ko or mga best friends ko They can only pray for me. But if I'm in my medyo konting moment na, I'm talking to Christ na which is eternity So, ano ba ang pipiliin ko? Si Edmond, I think Edmond Chan have this example na there's a rope na napakahaba. Ang 100 years ng life is ito lang yung handle lang. Oo. Handle lang na pula. But the eternity, hindi mo makikita. Maraming taong blinded doon. But I don't like to judge people. Kasi sabi ko, whatever people believe, parang I don't like to judge them. I don't like to say who's right and wrong. Tama. Basta as for me and my family, parang sabi ko talagang, I wanna serve Christ talaga. So yun lang talaga yung mindset ko. Everything na makukuha ko sa life ko, it's all bonus. Kasi para umabot ako sa life ko right now, ang hiningi ko naman kay Lord nung wala akong pera, Lord, bigyan mo lang ako ng 5 piso Talagang 5 piso lang hiningi ko, brother. Binigay niya sa akin more than 100 peso. So sabi ko, if Brother Chinky have 500 and 1,000 and 5,000 or more, I don't like to look at people na may mas malaki. Kasi lagi na sa utak ko, ang hiningi ko, 5 pesos. 5 piso. 5 piso gawing doble, napakasaya ko na binigay sa akin 100 plus. Who am I to complain? So, I would say na parang the life and business that gave and trusted me, I'm totally happy. I'm not perfect. I have issues like nagkasakit ako, brother. Nagkaroon ako ng thyroid CA na stage 1. I'm a health buff guy. I love exercising. Baga parang people who knows me, I'm totally maarte sa mga what I eat and then nagkaroon ako ng sakit. That's my challenge. I get anxious, I get depressed, pero may magagawa ba ako? Wala kang magagawa. So, ang lagi mo nang tatandaan, every day is a blessing. Every time I vlog, I keep on telling people, every day is a blessing. People may just hear and go lang, pero
I really mean it from the bottom of my heart talaga. Every day is a blessing. Do everything good. Kasi marami namang demonyong or destruction mapupunta sa utak mo. Greed man yan o inggit man yan or whatever. It's up to you lang naman eh. How will you work on that mindset na tatanggalin mo if you have the relationship with Christ? Subukan mo, galit ka sa isang tao. Pero pag maalala yung mga sasabihin sa'yo ni Christ, mawawala yung galit mo eh. So parang ako, I just live on that. So the bonus I get from Christ, I really give thanks. So sa people nagtanong sa akin na, Atoy, pipili mo ba? I don't know you eh. Pero I just want to say lang na hindi ko pipiliin yung 50 million US dollar compared to my relationship with my Christ. Wow. So, Atoy, right now, kung may mga taong nakikinig at nanonood ngayon na sobrang down, sobrang depressed dahil nga walang-wala, what can you tell them? I think that depressed is two things in your life eh. Financially or depressed ka because of your health. I also struggle on that area. Maybe hindi nyo lang nakikita. I would say na parang kung ang depressed mo more on financially, siguro lagi mong iisipin, do what it takes lang. Trust God. May kanya-kanyang panahon at oras tayo doon sa gusto mong i-wish. Kasi hindi man tayo perfect. Alam mo rin naman ano ginawa mong tama at mali. Do the right path, which is in the business term, credibility. Number two, if you're struggling from health, ang health naman, ako I have issue also in my health, pero matatakot ka, yes, normal yan. Ma-anxious ka, yes, normal yan. Pero our health came from the Lord. Does it really matter? You're young, you're old, doesn't really matter. As long as you have a good relationship with Christ, that's very enough na. So, it's easy to say, pero I still struggle on that. Pero I always hold on to the promise of the Lord, which is who among you by worrying will add a single moment to your life, diba? Wala. Philippians 4:6 and 7, do not worry about anything, as in anything. By prayer, supplication, and thanksgiving, give your request to God, and He will give you peace beyond understanding through Christ Jesus. So, yun lang gusto kong sabihin. Ayoko na pahabain, pero guys, kapit lang, si Lord lang talaga. Huwag kang maniniwala sa lahat ng lies na marinig mo. Si God lang mag-work sa buhay natin. Yun lang. Pero bago tayo matapos, syempre naman, i-challenge natin si Atoy. Alam mo na ito? Ano to? Hindi ba? Yeah. Ipon cards. These are ipon cards. Yeah. This is a deck of cards, pero hindi to pang pusoy. Yeah. So, pipili lang every day. Kunyari, pili ka ng isa. Choose one card. And upon choosing, basa. Okay, 1 to 500. As a number challenge, papiliin mo ang katabi o kasama mo ngayon ng isang number between 1 to 500. Ang sagot niya ay ang amount na ihuhulog mo sa ipon box. Oh, sige, 1 to 500. Pipiliin ko 300. So, pag sinabi ko 300, ilalagay mo sa box mo. Oo, 300 pesos. Okay. Oh, yung ipon box, may ipon box ba kaya tayo? Yan. Ito yung ipon box. Ito yan. Okay. Dito may lalagay yung barya, dito yung perang papel. Start ka dito. Kunyari, 20 pesos. Yes. Tapos shadean mo lang siya. Okay. Para to determine, ilan na yung, parang, lang, tic-tac to. Okay. Pag nabuo mo to, 1,000. Ito, 2,500. 2,500, yeah. Ito, 100. Kunyari, 300. Di ba? Pag nabuo mo. So, pag nabuo mo yung total, itong challenge, may 60,000 ka. Di ba? Okay. Tapos start date, end date, para saan? Para to sa Anong saving niya? Atoy kit. Ito dito, di ba? So, yun. So, yan. Yan ang These cards are for you. Wow, thank you, brother. And then, syempre, bibigyan kita ng ipon box. At syempre naman, may libro ba tayo? Brother, ito everyday. You can challenge your kids, di ba? Yeah. Lang, sa bahay lang yan. Tapos everyone will draw, di ba? Okay. Gets. Masaya yan. And I will share with you also our book collection. Yayamanin book collection. Alam kong mayaman ka na. No. Brother, again, I'm not rich. I'm just a passionate guy who loves my work. And then, alam mo, everything is a blessing. Pareho tayo. So, ito yung Diary of a Pulubi. Yan, 22 Money Mistakes. Utang-free diary, how to budget, may negosyo, diary, ipon diary, wow, and yayamanin diary. Yan. Ayos to. Guys, alam mo, matagal ko na kaibigan si Brother Chinky, pero alam mo, matutuwa ka, yung mga boys ko, puro kilala si Brother Chinky dahil sa mga advice niya. Tama. Lalo na yung manager ko, siya yung mga unang nagtitip sa akin ng mga ginagawa ni Brother Chinky. Di ba, James? So, thank you for this, brother. Yeah, thank you very much, Atoy. Please follow Atoy pala.
Atoy, saan yung mga... Guys, if you're a car enthusiast, follow lang sa Atoy Customs. Meron kaming IG, Facebook, TikTok, YouTube. Yeah. Follow nyo lang. My vlog is all about passion. Passion lang talaga sa kotse. Grabe. Guys, I hope that itong episode na ito has really encouraged you open your eyes from nothing to something. But right now, from something to greater things. Not because na, you know what, na magaling tayo dahil na pinagpala tayo. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung may pinagdadaanan ka sa buhay, katulad ni Atoy, pwedeng gamitin ka ng Panginoon at ng Diyos para ika nga baguhin ang iyong buhay. At tatandaan nyo to, that we can do all things through Christ who strengthens us. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga, I encourage you to follow God, follow Christ in your life because that's the most important thing in your life. Maraming salamat. Parati namin sinasabi sa aming programa, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. One of the most important things is to learn from people who are more experienced than us. Recently sa Pasig, nung last quarter of 2023, parang nagkaroon ng isang malaking wave ng scam sa Pasig. Magkano yung... Nako, pag sinabi ko yung mga numbers, parang unbelievable. Kasi yung totals umaabot ng billion. Meron emergency loan. Niloan nila kasi ito lang daw yung interest niyan. Naku, ito 20% interest. Oo. Inigay nila doon. Oo. Ngayon, nawala yung ininvest nila. Oo, wala na. Babayad sila. Buwan-buwan, kinakaltasan sila. Importante din yung secure ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan pakita sa tao na ito meron ako. Or... Dalawa, lagi siya dahil pagkabataan makakausap. Number 1, be prepared. Maghanda tayo, may armas tayo. Number 2, you can't do it alone. Kapatid, dahil mo ba magsimula ng sarili mong negosyo pero hindi mo alam kung paano at saan ka magsisimulan? Alam mo, marami ang gusto magsimula ng negosyo pero karamihan nahihirapan at natatakot. Natatakot na malugi, natatakot na baka mag-fail, natatakot na pagtawanan. Pero ito, totoo. Unang kailangan mo laman talaga kung saan ka magaling. Number 2, dapat ito ay something that you are passionate about. Na ginagawa mo kahit di ka bayaran, yung paano naubos ang oras mo na hindi mo napapansin. Pangatlo, tanungin mo rin kung ano ang hugot mo. Para saan ba ginagawa ito? Ito ba ay para sa pamilya, para sa sarili? So, know your why. Kung alam mo itong tatlo na ito, kung saan ka magaling, that's number 1. Number 2, ano yung gusto mo talagang gawin, yung enjoy ka. At number 3, kung alam mo anong hugot mo, maniwala ka. Makakamit mo na ang pangarap mo. Now, alam mo na yung what and why. Alam mo ba yung how? Magsimula. If you do not know how to start, launch, and grow your business, nako, inaaniyahan ko kayo na sumali sa isang special na session na kasama ko po si Boss RDR para malaman nyo pa ang higit na detalye kung paano namin kayo matutulungan. I-click na lang ang link sa ibaba and I will see you there.